Magandang araw mga bata! Magandang araw din po. Ngayong araw ay may babasahin tayong kwento. Pero bago natin basahin, mayroon muna akong ipapakita sa inyo mga litrato. Justine, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa unang litrato? Ito po ay paru-paro, ma'am. Ano kaya ang kulay ng paru-paro? Shane? Ang kulay po ng paru-paro ay itim, dilaw at kape. Tama! Ang kulay ng paru-paro sa litrato ay dilaw at kape. Nakakita na ba kayo ng isang paru-paro? Saan niyo madalas nakikita ang paru-paro? Eric? Saan ba? Pinky? Tama! Ang paru-paro ay kadalasan natin nakikita sa mabulaklak o makalangit na lugar. Maaari mo ba sabihin sa akin kung ano ang nasa pangalawang litrato? Pinky? Ay kapag po. Tama! Ano naman ang kulay ng alitaptap? Sofia? Dilaw po. Ano ba? Shane? Ang alitaptap po sa litrato ay kulay itim, dilaw at kape. Tama! Nakakita na ba kayo ng isang alitaptap? Opo. Ang alitaptap ay kadalasan natin nakikita ay mas mabilis natin makita tuwing gabi dahil ito ay makina. Meron tayong babasahin kwento ngayon. Pero bago natin basahin yun, ano kaya ang mangyayari kay paru-paro kung hindi dumating si alitaptap? Bago natin magbasahin ang kwento, meron akong mga salita dito na maaaring pamilyar o hindi pamilyar sa inyo. Maaari mo bang basahin ang unang salita? Si Jay? Tawag-tawag. Tama. Tawag-tawag. Ano kaya sa tingin nyo ang ibig sabihin ng tawag-tawag? Justine? Ma'am, ito po ay kilos o gawin. Tama. Ang tawag-tawag ay isang kilos o galaw. Nakikita niyo ba ang aso sa litrato? Opo. Sino sa inyo ang may alagang aso sa bahay? Dane, ano ang ginagawa ng aso kung manggagaling ka galing eskwelahan o uwi sa inyong bahay? Lagi po yung pinadalo ang kulay na Tama. Kagaya na lamang ng buntot ng aso ang salitang kawag-kawag. Dahil pag kumakawag-kawag ang buntot ng aso, kagaya na ng pagiging ng paru-paro ay ng pakpak ng isang paru-paro. Maaari mo bang basahin ang pangalawang salita, Shane? nectar. Ano sa tingin nyo ang nectar? May nakakita na ba sa inyo ng isang nectar? Ganito ang itsura ng isang nectar. Ang nectar ay ang iniinom ng paru-paro ng iba pang insekto sa tuwing dumadapo sila sa bulaklak. Maaari mo bang basahin ng pangalawang salita, Irish? Pakislat-kislat. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng salitang pakislat-kislat? Justine? Ma'am, ito po ay may kinalaman sa liwanag. Tama. Kagaya na lamang ang nasa litrato o isang flashlight, pagpatay sige ang flashlight, ayon ay pakislat-kislat. Naman, dadako na tayo sa babasahin natin kwento. Ang kwento ay si Alitaptap at si Paru-Paro na isinulat ni Joaquin Aldeña. Ano nga ulit ang babasahin natin kwento ngayon? Alitaptap at si Paru-Paro. Habang ako ay nagbabasa, kayo ay makinig ng tahimik at mabuti dahil ako ay may katanungan din habang nagbabasa. Isang araw,
iniwan po ng batang lalaki ay si Paru-Paro. Tama, Archie. Sa Klolo, tulungan niyo ako. Sigaw ni Paru-Paro. Dumaan si Langgam at narinig ang sigaw ni Paru-Paro. Gusto nitong tulungan, ngunit nagmamadali ako. Maganda ang sikat ng araw at maghahanap ba ako ng pagkain. Ika ni Langgam. Ano nga daw ang sabi ni Langgam kaya hindi niya natulungan si Paru-Paro? Dane? Kasi po nagmamadali siya at naghahanap ko ng pagkain. Tama. Nais si Langgam, iniwan ang kaawa-awang Paru-Paro. Sa Klolo, kaawa kayo sa akin. Tulungan ninyo ko. Ika ni Paru-Paro. Dumating si Salakito at sabay lumapit siya kay Paru-Paro. Gusto kitang tulungan, ngunit hinihintay ako ng aking mga anak, kaya kinakailangan ko nang umalis, sabi ni Salakito. Ano nga ulit ang sabi ni Salakito, Jasmine? Gusto kitang tulungan, ngunit may naghihintay sa kanyang mga anak niya. Tama. Sa Klolo, kaawa kayo sa akin. Tulungan ninyo ako. Wikang muli ni Paru-Paro. Dumating naman si Gagamba at lumapit siya kay Paru-Paro. Gusto kitang tulungan, ngunit pagagawin ko pa ang aking bahay. Mangunguha pa ako ng mga sakot. Ika ni Gagamba. Sino naman daw ang sinundan na pumunta ni Salakito? Shay? Sige, nagtulong na. Tama. Ano nga ang sabi ni Gagamba? Bakit di niya natulungan si Paru-Paro? Kimberly? Kasi po, papagandang mo pa ang mga bagay at mamumapagawa ko siya ng sakit. Magaling, Kimberly. O, ba't hala? Tulungan po ninyo ako. Didilim na at magsisitulog na ang mga kasama kong pulisa. Wala nang sa akin ay makakakita. Pagod at gutom ni si Paru-Paro. Napaiyak siya. Nang paliran niya ang kanyang luha ay may napansin siya. May pang-islap-islap na liwanag. Naku, bakit ka andyan? Napaano ka at kawag ka ng kawag? Ika ni Helicopter. Sa aking paghahanap ng nectar sa mga bulaklak ay hinuli ako ng isang batang lalaki. Pinaglaruan niya ako at iniwan niya ako nakabaliktad dito. Hindi ko kayang tumingin na mag-isa upang hintay. Maaari bang tulungan mo ako? Sagot naman ni Paru-Paro kay Helicopter. Aba, oo, sandali lang at tatawag ako ng makakatulong ko. Ika ni Helicopter. Pag sandali ay dumating ang maraming helicopter. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang sagot ng hala sa aking dalangin. Pagbutin ang inyong kalooban. Masayang ika ni Paru-Paro. Walang anuman, kaibigan Paru-Paro. Siya, mauuna na kami. Ika ni Helicopter. Aalis na rin ako. Pupunta pa ako sa aking tahanang bulaklak. Maraming salamat ulit. Ika ni Paru-Paro. Doon tatapos ang ating kwento. Ngayon, isasagutin naman natin ang mga katanungan na manggagaling din ng sagot sa ating binasang kwento. Maaari mo bang basahin at sagutin ang unang tanong? Pinky? Ano ang ginawa ng batang lalaki kay Paru-Paro? Pinaglaruan po niya si Paru-Paro at iniwan siyang nakabaliktad. Tama. Magaling, Pinky. Sino
Magaling din. Ngayon naman, sino ang makakapagsabi sa inyo kung ano ang natutunan nyo sa kwentong binasa natin? Shane? Dapat po tayo tumulong sa iba kahit na malalayo para hindi po sila mahirap. Magaling, Shane. Maaari ka pa bang magbigay, Diana? Tutulong po sa kwento na dapat tayo tumulong sa kapwa. Lynn, sino ba ang gusto bigay naman ng sagot? Christine? Natutunan ko po, ma'am, na mahalaga po ang pagtutulungan at pagiging mabuting kaibigan po. Ngayon naman, inigagawin tayong aktibidad. Bibigyan ko kayo ng paru-paro at ipapasa nyo ito habang tumutugtog ang paru-parong bukid. Ang paru-parong bukid at kung sino ang mahintuan ng paru-paro ay mag-share sa atin kung kailan siya natulungan at kung anong naramdaman niya nung tinulungan siya. Maaari din kayong sumabay sa kanta para mas masaya ang ating palaro. Jesse, maaari ka bang tumayo at magsabi sa akin kung kailan ka natulungan at kung ano ang naramdaman mo? Nung tinulungan ka. Ako, hindi masaya po ako ma'am dahil feeling ko po may care po siya sa akin. Galing, Jesse, pagpatuloy natin. Comments? Siguro, first of all, I want to commend you for finishing your demonstration. Maganda ang sulat, may border, ngunit hindi na siya consistent pagdating sa guide question. Malinaw, malakas ang boses. Then, sa flashcard, maayos siya pero a little more bigger pa. And goods din na meron kang eye-to-eye contact between you and your students. And goods din na naisulat mo yung motive question for your student para maisip nila ito while they are listening to the story. And overall, congratulations for a job well done demonstration. Next comment. So, first of all, congratulations. This is tapos na yung demonstration mo. First, the flow is good, pero ang unang-una nang napansin, kapag nagsasalita ka, walang ganang response. Ano grade? Grade 2. Grade 2. So, sana lagyan mo pa ng konting tono, kahit nagpapaliwanag ka lang. Okay na namang maganda yung tono mo sa pagbabasa mo, pero kailangan din sana may tono o mas malakas pa ang boses habang nagbibigay ka ng instruction, habang nagpapaliwanag ka, para makukuha yung attention ng bata. Hindi lang dun sa mismong pagbabasa ng kwento. And nakita ko rin na maganda yung sulat mo. Ang problema lang, meron yung borders. Ang problema lang, dun sa may bandang dulo, sabi nga ni Disney, inconsistent, kasi sana pare-pares ng laki. Okay? Pero maganda yung sulat mo. Yun ang pinapansin ko yung kaya nalagdagan ng di ba? Okay. Tapos, pagbabasa ng kwento, okay naman yung tono, pero mas laksan mo pa sana, at saka habang nakunyanan yung dialogue yung si Pagparo, mas dahil nga sinasabi ng sila, mas laksan mo yung mas bigyan mo ng tono, para malaman mo na si Pagparo pala, isang karakter pala ang sakita. Tapos pag nag-narrator ulit, yung mismong tono mo na lang, tapos pag may character ulit, yung na lang ulit yung tono. Para ma-identify yung mga bata na meron pa ng dialogue si Paro-Paro, si Overall, the flow is good,
i-icon mo. I-flash mo yung kanya. Yeah. Iba. Isa lang muna kasi.